Matagal nang magkasintahan sina Matt at Pia. Since high school until college ang kanilang relasyon. Kaya't pagkatapos nilang graduate, ay nag-propose na si Matt kay Pia. Yes, I will marry you, mahal. Sagot naman ni Pia na naiiyak sa saya. Yes! Yes! Walang paglagyan ang kasiyahan ni Matt na noon ay nagsisisigaw at tuwang-tuwa talaga. Lumipas ang ilang buwan at naikasal na silang dalawa. Ready ka na ba, mahal? Kasi pasasayihin kita ngayong gabi ng sobra. Nang aakit na tanong ni Pia. I'm always ready. And tonight, I'm gonna make you tired. Pilyong sagot naman ni Matt. Dahil sa pagmamahala ng dalawa, hindi nagtagal ay nagkaroon ng sila ng supling. Nabuntis na si Pia. Mahal, isuot mo tong kwintas na to ha. Gusto kong pag nanganak ka na, ipasa mo to sa anak natin. Habilin ni Matt. Sige mahal, ito ang magpapaalala sa kanya na mahal natin siya. Sabay hawak sa kanyang tiyan. Excited na akong lumabas ang baby natin, Matt. Masayang sabi naman ni Pia. Ako rin, mahal. Sobrang excited na. Sino kaya magiging kamukha niya sa ating dalawa? Tanong pa ni Matt. Sana ako, dahil ako yung nagdala sa kanya ng 9 months. Natatawang sagot ni Pia. Of course, okay lang sa akin, mahal. Ang ganda-ganda mo kaya. Sabay halik naman ni Matt sa noo ng asawa. Nahiga na sila upang magpahinga sa kanilang kwarto at agad na nakatulog. Ngunit pagsapit ng alauna ng madaling araw, ay panay pananakit na ng tiyan ang nararanasan ni Pia. Mahal, napakasakit ng tiyan ko. Pati palakang ko, mahal, ang sakit. Sigaw ni Pia. Mabilis na bumangon si Matt at kaagad na inintindi ang asawa. Halika, mahal. Halika, tutulungan kitang tumayo at maglakad-lakad ka para magtuloy-tuloy na yung hilab niyan. Hindi ba sabi ni Doc, kapag ganyang nararamdaman mo, nagle-labor ka na. Kaya dapat, hayaan mong magtuloy-tuloy ang sakit. Payo ni Matt. Mahal. Ang sakit. Pagkasabi ni Pia, ay agad namang pumutok ang panubigan nito, kahit dali-dali silang nagpunta sa ospital. Pagdating doon, ay agad na isinugod sa emergency room si Pia dahil manganganak na ito. Okay, pagbilang ko ng 3, push, iha. Okay, 1, 2, 3, ire. 1 more, hold your breath. 1, 2, 3, ire. Sige, ire mo pa. Konti na lang, nakikita na namin yung ulo ng baby mo. Konting ire pa. Matagal at full power. Saad ng doktor. 1 more. 1, 2, 3, ire! Maya-maya lamang, ay nailabas na ni Pia ang anak nilang babae. Ang ganda ng baby mo, iha. It's a baby girl. Saad pa ng assistant ng doktor. Pagkalinis sa kanilang baby, ay kaagad nang inilipat ng kwarto ang mag-ina. Mahal, kumusta ka na? Alam kong nanghihina ka pa. Ito, kumain ka na muna ng lugaw at tinapay. Tulog pa naman si baby. Saad ni Matt. Oo, mahal. Gusto kong kumain ngayon at magpahinga. Ani Pia. Sige lang, mahal. Magsabi ka lang kung ano pang gusto mong kainin, ha? Ani Matt. Pagkatapos naman kumain ni Pia, ay saka naman umiyak ang baby girl nila. Kahit nagsimula na siyang magpadede. Aba, mahal. Ang lakas pala ng gatas mo. Ayan, oh. Nakakatuwa naman yung baby na yan. Gutom na gutom, ah. Ani Matt. Kamukhang kamukha mo siya, Matt. Kuhang-kuha yung ilong at labi mo. Masayang sabi ni Pia. Oo nga, mahal. Napakagandang bata. Ani Matt. Ano kaya kung pangalanan natin siya ng Blessy, mahal? Dahil isa siyang blessed
At isa siyang blessing para sa atin. Masaya ang tanong ni Priya. Wow! Maganda nga ang pangalang Blessy, mahal. Blessy Dizon Martin. Napakagandang pangalan. Nakangiting sabi ni Matt. Hindi naman sila nagtagal sa ospital at nakauwi na rin sila. Agad silang umuwi sa malaking bahay na naipatayo nila bago pa sila maikasal dahil magaling silang mag-ipon. We're home, anak ko. Ani Priya. Ano, mahal? Magluluto muna ako. Anong gusto mo? Sinigang o nilaga? Tanong naman ni Matt kay Priya. Mahal, parang masarap yung nilagang baboy. Tapos gumawa ka ng patis na may konting sili. Ay, ang sarap! Ani Priya. Okay, mahal. Ako nang bahala. Stay put lang kayo ni Blessy dyan. Saglit lang, magluluto lang ako. Habilin ni Matt. Nilaro-laro muna ni Priya ang bata dahil ngumingit-ngit ito. Aba, baby, nakikipaglaro na kay mommy yan, ha? Pangiti-ngiti pa yan. Nanggigil na sabi ni Priya. Eto na, mahal. Tara na, kumain na muna tayo. Akin na si baby. Ilalagay ko muna siya sa crib niya. Sabay kuha sa baby. Sobrang saya ng mag-anak. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas nang atakihin sa puso ang kanyang asawang si Priya. Priya, gumising ka. Mahal, anong nangyari sa'yo? Mahal, huwag mo naman akong iwan, mahal. Mahal na mahal kita eh. Humahagulgol na si Matt. Pagdating sa ospital, ay dead on the spot na si Priya. Kaya lalong gumuho ang mundo ni Matt. Mahal, bakit mo naman ako iniwan? Alam mo, hindi ko kaya na wala ka. Sobrang mahal na mahal kita. Huling mga salitang binitawan ni Matt nang mailibing na si Priya. Pagkatapos ng burial, palagi nang umiinom ng alak si Matt. At napabayaan na rin ang anak niyang si Bless. Isang araw, lasing na umuwi si Matt. At nagulat siya dahil wala ang anak niyang si Blessy sa loob ng bahay nila. Blessy? Blessy? Nasaan ka na? Paghahanap niya sa buong bahay, nang hindi makita ang anak niyang si Blessy, ay nagtanong-tanong at naghanap din siya sa mga kapitbahay niya. Baka may nakita kayong lumabas ng bahay namin na may dalang bata. Nawawala ho ang anak ko. Pagtatanong niya sa kapitbahay nila habang umiiyak. Lumipas pa ang ilang araw, ngunit walang nakitang bata si Matt. Lalo nang gumuho ang mundo niya. Anak, patawarin mo ko. Hindi kita naalagaan ng maayos. Priya, nawala akong anak natin. Patawarin mo ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Umiiyak na sabi niya sa puntod ni Priya. Noong mga panahong wala pala siya sa bahay, ay naakyat ng akyat bahay gang ang bahay nila at nadala ang kanyang anak para sa grupo ng mga sindikato. Dito ay kinupkop si Blessy ng pinuno ng grupo ng mga sindikato. Lumaki si Blessy sa piling ng mga ito, ngunit puro luha at pagmamaltrato ang inabot na sa mga ito. Pinangalanan ng mga sindikato na May si Blessy. May, umarinig ka nga. Masayin mo ako. At pagkatapos, pumunta ka na sa simbahan para malaki-laki yung mailimos natin. Huwag na huwag kang uuwi dito ng kakaunti lang yung limos mo. Kung hindi, sinasabi ko sa'yo tatamaan kang bata ka. Ani Rigor, ang pinuno ng mga sindikato. Tama na nga yan, Rigor. Maawa ka naman sa bata. May, kumain ka na muna. Pagsasaway naman ng babaeng ka-live-in ni Rigor na si Patricia. Si Patricia na ang nagpalaki sa bata at ang kwintas na alaala nito sa mga magulang ay hindi niya hinayaang mawala. Palagi lamang suot ng batang si May ang kwintas na iyon. Kaya lumalaki yung ulo ng batang yan. Dahil bine-baby mo. Sigaw ni Rigor kay Patricia.
Hindi na sumagot si Patricia dahil alam niyang siya naman ang sasaktan nito. Kumain ka ng marami, May, ha? Para may lakas kang mamalimos sa simbahan. At isa pa, masanay ka na rin sa tatay rigor mo. Ani Patricia. Nay Pat, sabi niyo po, hindi po ako totoong anak. Asan po ba yung mga magulang ko? Tanong ni May. Hindi ko rin alam kung taga saan sila. Pero ang kwintas na yan na suot mo, ay suot-suot mo na yan mula pa nung ilang buwan ka pa lang nung makarating ka dito sa amin. Ito po pala yung bagay na dapat kong ingatan. Baka galing po to sa mga magulang ko, no? Oo, May. Kaya nga, simula pa nung baby ka, hindi ko nahiyaan ng wala yan. O kaya, ibenta ni Rigor. Alam kong balang araw, magtatanong ka at hanapin mo yung mga magulang mo. Ani Patricia. Salamat po, Nay Patricia. Sabay po dito. Kaagad namang nagtungo sa simbahan si May upang mamalimos. Maruming damit at gulo-gulo ang buhok ni May na nakapwesto sa gilid ng simbahan. Sinubukan niyang buksan ang pendant ng kwintas. Nakita ni May ang mukha ng mga magulang niya. Kayo po pala yung mga magulang ko. Ganda niyo po, Nay, at ang gwapo niyo din po, Tatay. Saad ni May habang nakatitig sa litratong nasa loob ng pendant ng kwintas. Dumami na ang mga tao, kaya ibinalik na niya ang suot niyang kwintas sa kanyang leeg. At nagsimula ng mamalimos sa mga dumarating na sasakyan ng mga magsisimba. Pahingi po ng kahit konting barya lang. Malungkot na sabi ni May sa isang ali. O iha, eto o. Nasaan bang mga magulang mo? Tanong nito. Wala po eh. Salamat po dito sa barya. Pagpapasalamat niya. Sa kabilang banda naman, hindi naging madali ang pagtanggap ni Matt sa mga nangyari sa kanyang mag-ina. Ngunit napag-isip-isip niya na dapat ituloy niya ang buhay. At alam niyang iyon ang gustong mangyari ni Sia kung nabubuhay pa ito. Kaya't nagsipagpalalo si Matt at hindi nga nagtagal ay naging isang milyonaryo dahil sa pagkakaroon ng maraming business na dating plano lamang nila ni Priya. Pare, aba, sobrang stable mo na sa buhay. Hindi mo na ba gustong mag-asawang muli? Tanong ng kanyang kumpare, nakasosyo niya sa kanyang negosyo. Hindi ko pa rin alam, pre. Hindi ko alam kung may darating pa o baka wala na. Baka yun na talaga yung plano ng Diyos. Sagot ni Matt. Marami pa dyan, pre. Mulat mo kasi yung mga mata mo. Ikaw talaga. Ano ng kumpare niya? Darating tayo dyan, pre. Saka hanggang ngayon kasi, umaasa pa akong buhay ang anak kong si Blessing. Ani Matt. Wala pa bang ibang detalyang binibigay yung investigador mo, pare? Tanong ng kumpare niya. Sabi nung huli, hawak ng mga sindikato ang anak ko. Halos 7 taon na rin ang lumipas. Malungkot na sabi ni Matt. Change topic na nga tayo. Malungkot ka na naman, pare eh. Pagkatapos nilang uminom ng kaunti, ay kaagad nang nagpaalam si Matt dahil magsisinto ito. Pagdating niya sa simbahan, ay nakita niya ang isang batang babae. Tay! Tay! Sigaw sa kanya ng bata. Hoy bata, anong tay? Hindi kita kilala. Sabi ni Matt. Ngunit nang paalis na si Matt, ay nakita niya ang suot nitong kwintas. Teka, sa'yo ba tong kwintas? Tanong ni Matt. Opo, sa mga magulang ko po ito. Sagot ni May. Umiiyak na noon si Matt habang niyakap si May dahil iyon ang kwintas na ibinigay niya kay Sia. Anak! Anak! Ikaw ang nawawala kong anak. Umiiyak nang umiiyak si Matt. Bagay na nagpaiyak din sa batang si May. Kaagad niyang dinala sa sasakyan ang bata. Salamat po at nakita ko po kayo, tay. Sagot ni May. Anak,
Sobrang miss na kita. Ang laki-laki mo na pala. Nawala ka noon sa bahay. At ibinalita sa akin na hawak ka daw ng isang sindikato. Ani Matt. Opo, tay. At sigurado po akong nandyan lang po sila sa paligid. At hinahanap po ako. Natatakot nga po ako eh. Natatakot na sabi ni Ming. Simula ngayon, huwag ka nang matakot. Andito na ako, anak. Hindi kita pababayaan. At hahayaang mawala pa ulit. Sabay yakap ng mahigpit sa bata. Dumiretso na sila sa istasyon ng pulis. At saka nagsumbong. Nagsagawa naman ng isang operasyon ng mga pulis upang mahuli na kaagad ang mga sindikato. Walang kaalam-alam noon si Rigor na mahuhuli na sila. Mabilis na isinagawa ng mga pulis ang operasyon at nagtagumpay. Salamat naman, Lord, at ligtas na ang anak ko. Sabay tingin sa itaas. Anak, simula ngayon, babawiin natin ang mga araw at oras na hindi tayo magkasama. Mahal na mahal kita. Saad niya kay Ming. Salamat po, tay. Matagal ko na rin po kayong hinahanap. Dahil doon, puro pananakit lamang po yung nararanasan ko. Malungkot na saad ng bata. Wala nang mananakit sa iyo, anak, simula ngayon. Ikaw ang anak namin ng mama mo. Ikaw si Bless. Umiiyak na sabi ni Matt. Nagyakapan ng mag-ama habang umiiyak. Ginawa ni Matt ang lahat upang makabawi siya sa anak niyang hindi niya nakasama sa loob ng 7 taon. Dahil nalalapit na ang birthday nito, ipinaghanda ni Matt ng Ingrande ang 8th kaarawan nito. Masayang-masaya ang araw na iyon para kay Blessing. Tay, salamat po. Mukha po akong prinsesa sa suot ko na to. At marami rin pong mga bata. Nakakatuwa po. Ani Bless. Ikaw naman ang nag-iisa kong prinsesa, anak. Mahal na mahal ka ni tatay. Ani Matt. Pagkatapos ng kaaraw ni Blessy, ay dinalaw naman nila ang puntod ng nanay siya niya. Nay, salamat po. Hinayaan niyong magkita kami ni tatay. Mahal na mahal po namin kayo ni tatay, Nay. Mahal, andito na ang anak natin. Gaya ng pangako ko sa iyo. Hahanapin at ibabalik ko ang anak natin. Tingnan mo, oh. Napakaganda niya. Sumukhang kamukha mo, mahal ko. Nagtawa na ng mag-ama at saka nagpaalam na sa puntod ni Sia.